At yung mambabatas na ginagawang mangmang ang sambayan ng Pilipino na ito raw po'y ministerial duty lamang, paano naging ministerial duty ang halagang 241 billion pesos? Paano naging ministerial yan? Sige nga, ipaliwanag mo. Bakit hindi mo ilabas yung enrolled bill? Huwag mo kaming gawing mangmang. Hindi ka naman din ganun katalino kung tratuhin mo kami. Ginagawa mo kaming mangmang. Ikaw ay empleyado namin. Ang sahod mo, sahod lang salary. Hindi kasama yung kurakot at korupsyon mo. Galing yan sa buwis ng sambayan ng Pilipino. Puntahan natin luho mo. Yung luho mo, yung bag mong milyong-milyong pisong halaga, galing yan sa pera ng Pilipino. Buwis namin yan. Yung mga mamahali mong relo, buwis namin yan. Yung bag mo na nagkakahalagang 3 milyon, 5 milyon, pangarap na yan ng ordinaryong Pilipinong magkaroon. Magkaroon man lang ng 3 milyon, 2 milyon bago pumikit ang kanilang mata dito sa mundong ibabaw para meron silang maiwan sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw bag lang, napakaswerte mo naman. Hindi swerte tawag doon, napakakorap mo naman. Pera ng Pilipino ginagamit mo. Yung sa fourth complaint, ang tanong doon, the better question to my mind, I believe, bakit inuna yung fourth, nakabinbin yung 1, 2, and 3? Nandun po sa rules yun Pag may nauna, you have to first deal with the first 3. I-dispose ninyo ng maayos. Wala pa akong pandinig Hindi pa dinidinig if it is sufficient in form and substance. Nauna po yung fourth complaint. Hindi pa, sa aking pananaw bilang abogado, illegal po yung ginawang proseso. Sapagkat nauna yung complaint 1, 2, and 3 in terms of the date stamped on it and in terms of the time that it was received. Kailangan first things first, unahin muna yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Pero alam naman natin nanakawin nila yung pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Nanakawin ng 300 elitistang mangbabatas ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Nanakawin po nila yan. Hindi lang pera natin ang ninanakaw nila, pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Yung blanco po 28 items po mga kababayan. 28 items ang iniwan nilang blanco. Bungi. 28 items ang iniwan nilang bungi doon sa signed final report ng Bicameral Conference Committee. Ano po ang significance noon? Dahil po kini-question natin ang dokumentong ito, ang kinakailangan lang gawin ng House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung original copy ng enrolled bill. Ilabas ninyo. Pakita ninyo sa mamamayang Pilipino at kami ang mag-i-scrutinize. Kami ang kikilatis, kami ang titimbang kung totoo yung pinakita ninyo. Kahit wag na sa mamamayang Pilipino, bigyan nyo ng kopya yung mga mambabatas. Bigyan nyo ng kopya si Congressman Sid Ungab nung enrolled bill. Marami na hong media outfits na nag-request, hindi binibigay. Alam mo ninyo, pagkatapos ng pag natataka na yung pinakita namin sa inyo, na filed na yung final Bicameral Conference Committee report, I was told that in 5 to 10 days dapat to may kopya na. Anong araw na po ngayon? December 11 pa ho nila final yan. Mag-iisang buwan na, sa darating na Tuesday, February 11, wala pa rin ho silang maipakita. Attorney Vic, dati ayaw mo magpa-drug test si BBM. Ngayon gusto mo na. Man itutuwid ko muna yung iyong opinion. Hindi ko sinabing ayaw ko siyang magpa-drug test. Ako ang nagpakita ng kanyang resulta na negative drug test noong 2021 November. Ako yung nagpakita. Hinatid ko yan sa PIDEA, hinatid ko yan sa NBI, hinatid ko yan sa PNP. At pati yung aking ipinakitang resulta ay kini-question na ako raw ay bahagi ng transparent and credible hair follicle drug test. Tuldukan na yung isyong yan. Pero narinig naman ninyong lahat. Nung siya'y tinanong ng GMA7 reporter, ang sagot niya, hindi lang isang no, 2 mariin na no. Ayaw niyang sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Kayo na
ang magbuo ng sarili ninyong opinion bakit ayaw niyang sumailalim diyan sa isang pagsusulit pagdating sa droga. Kayo na ho ang bumuo ng inyong opinion. Aking ginagawa, ang pagiging tinig ninyo, pinapahatid natin, pinaglalaban natin kung anong nararapat at ano yung naaayon sa ating saligang batas. So yun nga ho, ang sabi po ni Vice President Inday Sara sa tanong na do you feel betrayed? Ang sagot niya, wala siyang pakiramdam dahil wala naman siyang relasyon sa mga politiko at kahit siya Vice President na, ang kanyang circle of friends ay hindi mga politiko. At tama yun sapagkat yung kaibigan niya bago siya maging Vice Presidente, nakakatiyak siya totoong mga tao yon na nagmamalasakit sa kanya at walang interes na isusulong kung hindi protektahan siya. Kay Pablo, lakas mo po dito sa Cebu, especially sa Balamban, Cebu. Naku Pablo, nakakatuwa yung iyong mensahe. Tulungan po niyo ako mangampanya. Kay Sunny, we will vote for you from the province of Bataan. Maraming salamat Bataan. I was just there 2 days ago. Kay Ludi62, okay ang sked ng live mo po habang naghahaponan, nanonood kami sa iyo. Tama po yun, kaya rin po pinili ko yun dahil kagaya ninyo, ako po'y dumaranas ng traffic araw-araw. Alam ko ho, yung oras ng traffic. Ano pong oras ng traffic? Lahat ng oras traffic. Pero lalo na yung 5 to 7, 5 to 8 dahil yan po'y uwian. At syempre yung umaga, hatiran sa eskwela, papasok sa opisina, traffic din po yan. But ngayon no, 24/7 na rin no, ang traffic sa Pilipinas. Kay Maricres Marapon, shout out sir, shout out kay Maricres Marapon, salamat sa iyong pagsubaybay at pakikiisa. At salamat din po pala, nung isang araw, nung huli po tayong nag-live, ay napakarami pong bagong followers at ako po'y nagulat. Kaya po ako'y nagiging maingat lalo dito sa ating diskurso sa inyo sapagkat dami pong sumusubaybay. Ako ho ay ang dami ko nakakasalamuha everyday and I'm surprised na nagsasabi sila'y nakasunod o nagfa-follow dito sa ating pahina. Kaya lalo kong pinaiigting yung aking mga impormasyon at mensaheng binabahagi sa inyo. Dito po ay walang fake news. I'm trying to deliver important information that are relevant, that are timely, that are correct. At I'm trying to share with you my incisive and analytical and cerebral assessment and analysis ng mga nangyayari po sa ating lipunan. Maraming salamat. Ang aking pong numero uli ay number 56. Madali pong tandaan, 56. Hindi po ito yung 56 na pautang, hindi po ito yung 56 na pabigat. 5656, isang investment para sa isang tunay, maisog at totoong oposisyon sa Senado. Ating pong babantayan ang ating budget. Lalabanan po natin ang mga korap. Tulungan po ninyo ako mangampanya, number 56, bilang senador ninyo, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado maisog. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at may bilin po sa akin dito, share and like my pages. O yun po, share and like my pages. At magkita po ulit tayo, sikapin ko pong mag-live bukas at everyday I'll try to do live para tuloy-tuloy po yung ugnayan natin. Hindi ko po pinababayaan yung ating kaso sa Korte Suprema. Pananagutin po natin itong unconstitutional 2025 budget. Tulungan po natin ang ating bansa, ipagtanggol po natin laban sa mga kurakot at tiwaling mambabatas. Muli ho, ako po si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog. Hinamon ni Attorney Vic na ilabas ang orihinal na kopya ng BICAM report upang malaman ang katotohanan sa mga blankong items. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, hindi niya raw tatalikuran at dapat nating huwag kalimutan ang issue sa BICAM report. Hindi rin nakaligtas ang isang kongresista na ayon kay Attorney Vic Rodriguez ay isa sa mga pinakakorap sa ating bansa dahil sa mga bags, alahas at mga mamahalin nitong relo na ayon kay Attorney Vic ay galing daw sa kaban ng ating bayan. Para sa kabuuan ng video ay maaari niyong bisitahin at i-follow ang Facebook page ni Attorney Vic Rodriguez at doon po tayo makinig,
mag-abang at talakayin ang mga napapanahong balita sa ating bansa. Kung kayo po ay may mga komento, opinyon, ay i-comment niyo po dyan sa baba at ating pag-usapan. Muli, maraming salamat at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update. God bless everyone!